gaya ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez at marami pa pong iba. Kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Makinig hanggang dulo ng mahigit. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, Vico, ano bang pwede kong gawin? Kumbaga, kung yung panahon ng katipunan, pwede ka sumali ng katipunan, paano ba ako makakatulong? May pag-asa pa bang matigil itong malakihang korupsyon na nangyayari sa bayan natin, bansa natin? Pero kung sasabihin ko, alam kong mami-misinterpret ng iba, pero sasabihin ko pa rin, sana yung mga, lalo na yung medyo madaling maniwala sa mga propaganda ay makinig hanggang dulo ng mahigit. Una sa lahat, dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, umaasa tayo na may mananagot, na may makukulong sa mga may sala sa flood control at iba pang malalaking uri ng korupsyon sa ating bansa. Pare-pareho naman tayo, ang mayorya sa ating mga Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez, gusto nating makulong si Vico, at marami pa pong iba. Nandun na tayo eh. Siyempre, tayo sa Lungsod Pasig, mas makakatulong tayo sa mga kasong gaya kay Vizcaya, dun sa COA Commissioner na si Lipana. Bakit? Dahil meron tayong personal at institutional knowledge tungkol doon. Meron tayong ebidensya. Hindi lang tayo nagsasalita, may katibayan tayo. Kahit nung wala pang ingay doon, tumutulong na tayo. Nag-case build up na tayo. Pero lahat, syempre, gusto nating mapanagot. Nakita natin kung gaano kalawak na yung pinag-uusapan nating korupsyon. Hindi bago, pero at least ngayon kita na ng taong bayan kung ano ba talagang totoong nangyayari. Galit ang tao. Kaso itong problema, pagkatapos ng lahat ng ito, pagtahimik na ulit, pagkalmado na ulit, anong mangyayari? Saan tayo pupulutin pagkatapos ng lahat ng ito? Nagkaroon na ng dalawang people power dahil sa korupsyon. May nakunbit ng dating Pangulo dahil sa plunder. Hindi na ba natin naalala? Nakalimutan na ba natin? Pero ano nangyari pagkatapos nun? Maaaring meron naman kahit papano. Inagbago naman siguro kahit papano. Pero di may kakaila na laganap pa rin ng korupsyon. Sabi ng marami, sentimento ng maraming Pilipino para bang lumala pa ito. Mga Pasigenyo, walang shortcut dito. Kailangan nating unti-unting baguhin ang sistema at kultura ng paggugobyerno sa ating bayan. We must start denormalizing corruption and strengthening the institutions that lead to transparency, accountability, and justice. There are no shortcuts. Kasama rito sa sinasabi nating denormalization, ang paglaban natin mula sa pinakamalalaki hanggang sa mas maliit, gaya ng pagtanggi sa pagbibigay o pagtanggap ng suhol. Pati yung mga akala natin maliliit lang na bagay, yung nakasama na sa kultura natin. Halimbawa, yung pagbibigyan natin parati yung ating kaibigan dahil malapit sa atin, bibigyan si kumare, si kumpare. Akala natin minsan maliit na bagay, akala natin wala lang, pero walang malaki na hindi nagsimula sa maliit. These little things, the small rules we break and ignore, they have strengthened the larger ecosystem of corruption and the culture of impunity. Ngayon, dito sa Pasig, salamat sa mga Pasigenyo dahil dito sa Pasig, ito naman yung sinusubukan at napagtatagumpayan natin mula 2019. Binabago natin yung kultura natin mismo. Pagkatapos nun, binabago natin ang sistema natin. Pero bago tayo mainip, bago tayo tumanaw sa malayo, at sa halip na mawalan tayo ng pag-asa sa mga bagay na hindi natin kontrolado, let's denormalize corruption here. How? Paano? Linisin muna natin ang nasa loob ng ating sariling bakuran.
Sige, city government, marami nang na-improve. Hindi ko sinasabing perpekto, hindi natin kailanman masasabi na perpekto, pero hindi natin maitatanggi na napakalaki na ng na-improve, ng nailinis ng ating pamahalaang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin po yun, pero kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Marami na tayong mga barangay na nakikiisa dito sa mga malawakang pagbabago at paglilinis ng pamahalaan na ginagawa natin. Marami na po, may nakikita tayo mga maayos na barangay. Pero paiitingin pa natin ang ating laban. Nag-uumpisa na po tayo sa tulong ng Sangguniang Panlungsod at ng ilang mga private complainant. Meron na po tayong ilang konkretong hakbang. Mas natututukan na po natin ito ngayong pangatlong termino ko na. Barangay Rosario, Kapitan Eli de la Cruz has been preventively suspended for 60 days as we continue the investigation for the falsification of public documents tied to further allegations of corruption. Barangay Kalawaan, Kapitan Jess Gaviola has been preventively suspended for 60 days for a fake document related to procurement, na pagbili ng mga gamit o goods. Marami pang parating pa lang din. Balikan natin ang pinagsimulan nating tanong, yung tinatanong sa atin ngayon ng maraming tao. Anong magagawa ko? Anong magagawa natin bilang mamamayan? Tularan natin ang mga pribadong mamamayan sa mga kasong ito nabanggit na hindi lang sila nag-akusa, kundi naglakas loob sila upang maghanap ng ebidensya at formal na ireklamo ang nakita nilang mali sa kanilang barangay. At kami naman sa inyong Sangguniang Panlungsod, ginagarantisan namin na una, pakikinggan namin lahat. Pangalawa, susunod kami sa batas. Pangatlo, magiging batas kami. Uubusin ko ang political capital ko kung kinakailangan. Third term ko na naman. Di ako tatakbo sa 2028. Magtutuunan ko lang ng pansin, magpo-focus lang ako kung saan ang tingin kong tama. Kasama ng ating sanggunian, kasama ng ating mamamayan. Kaya hinihikayat ko po ang bawat isa, samantalahin natin itong pambihirang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos at ng taong bayan para lumaban tungo sa pangmatagalang pagbabago sa ating lungsod. Hinihikayat ko ang bawat isa, let us all do our part. From the smallest of things hanggang makarating tayo dun sa mas malala. When we live with integrity, when we break the culture of corruption and impunity, hinihikayat ko po ang bawat isa, let us all do our part. Maraming salamat po at naway mabuhay ang diwa ng kabutihan ng Andres Bonifacio sa ating mga buhay.